Sabi ni Otto, matatapos na ang taon, wala pa ring nakukulong. Ano na, Mr. President, sabi mo, bago magpasko may makukulong. Bulol na naman. Well, ako, hindi talaga ako naniwala dyan. Hindi siya, it wasn't a very bright statement, sa totoo lang, kasi mahaba ang proseso. Dahil mayroong preliminary investigation. Anong ginawa niya? Hindi ba iyan ang sinasabi natin from the very start? Gumawa siya ng ICI. But before gumawa siya ng ICI, nag-tour of Luzon and the Visayas and Mindanao pa siya, pointing to areas at saying, hala, ghost project yan. Di ba? May mga ganun-ganun siya. O ito, substandard. O ito, ganito. Why did he waste so much time preening before the cameras when actually he should have been directing the law enforcement agencies that are under the executive to initiate the investigation? And he should have talked to his allies in Congress and in the Senate to cooperate with these investigations, maglabas na ng kanilang mga dokumento. The DPWH is under the Office of the Executive. He could have ordered the DPWH to fully cooperate with the investigators. Did he do that? No. He wasted so much time, posing before the cameras and talking, ay, grabe, hoy, may ghost project, ilang buwan ang inaksaya niya doing all of that. Tapos gumawa-gawa siya ng another agency to investigate na ano naman ang saysay ng panibagong committee na yon para mag-imbestiga. What's wrong with the other, with the existing law enforcement agencies? Or even better, bakit hindi siya nag-create ng task force? Wala. Of course, hindi niya gina-justify yung ICI. And in fact, dahil sa kamamadali niya later on, realizing na alam na natin na nagde-delaying tactic lang siya, create yung ICI pagkatapos, may budget ba sila? Halos wala. Next, after the ICI, may Senate investigation naman, may House inquiry naman. Hindi ba pwedeng mag-share ng information? Hindi. The ICI wasted so much time na paulit-ulit na yung same witnesses, sana they got the evidence at saka clarificatory na lang. If this is what they did, bravo, congratulations. But it still was an excruciatingly slow process. The president knew what he was doing. The president knew na nagtatagal siya sa mga ginawa niya. And yet, nangako siya, Disyembre may aresto. Of course, mas magagalit ang mga tao kung abogado siya because then he would know the actual timeline of how quickly this can be, how quickly something like this can be created, how quickly a case can be filed. So, unfortunately, yun na nga, unfortunately for the president, kitang-kita ang kaputian. So, kung walang naaresto nitong Disyembre, natural, tagal-tagal ninyo eh. Kayo naman dyan ang nagbagal. Ano yung purpose na pupunta ka pa sa mga lugar at sasabihin, ay, may ganyan. Di dapat nun pa lang nag-umpisa na yung investigasyon. Kailan niya ginawa ang ICI? Nakailang tour na siya. So, the point here is that, di ba, the administration, sila yung nag-umpisa nitong whole investigations and looking into the flood control issue and corruption na kaakibat nito. Pero sila mismo, ang nakikita natin na nag-hesitate pagdating sa ebidensya. Look at what Sec Vince Dizon is doing. And he is involved in everything. Nasa ICI siya, kung saan-saan siya, he appears in the Senate and all that. Ang dami-daming press con, ina-attendan niya lahat. Ngayon, after being so righteously angry, ay, wala na yan, hindi na magkakaroon ng korupsyon, ganun. Anong unang-una niyang ginawa after lumabas yung General Appropriations Bill at saka yung ng House and ng Senate, bills ng House at ng Senate, pumunta siya sa BICAM to beg for additions. Di ba? What did he do? He begged for additions matapos niyang i-assert na, ay, wala ng corruption dyan. Matindi ang pagsisiyasat dyan.
Talaga? Di halata. So, this is not an administration that is even cooperating with our own investigation. Yun. This is the conclusion that we can make here. Because of Secretary Vince Dizon's actions, it is now fully in our minds, at the very top of our mind, that this is they started this. They started this investigation. They thought that they could use this to ride into 2028 with some kind of triumph. And gagamitin din sana nila ito para pitik-pitikin sina VP Inday and the other Dutertes. And were they able to do that? Yes. Did we believe it? No. Bumilis ba yung investigasyon nila? Lalong no. Meron ba tayong nakikita na resolusyon na maayos na tatanggapin ng publiko dito? Hell no. Sabi ni Maisog, ang pinakita lang ni Baby M ay ang paglalabas ng mga nangyari sa bansa na siya mismo nagbabalita. Ha, yan ang trabaho niya. Akala ko akala niya matutuwa mga tao. Hi, Miss Chato. Sabi ni June Cruz, ICI timeline, end of 2025 lang pala, 2 days to go, public holiday pa. So, tapos na. Walang nagawa. So, magkanong ginastos natin dyan? Kid Wanderer says, ilang milyon din ang nawaldas mula sa taxes natin para sa ICI na yan? Hindi ko alam. Kasi wala yung budgetary allocation. Hindi yata ako nakakita ng special fund or special law na ipinasa para pondohan yan. Sabi ni Anacela Watson, ang resulta, negative 3 si BBM. Oh, wala siyang na-convince. Nakita niyo yung portion ng interview, tatawa-tawa lang siya at sinasabi niya, tinanong siya, free fall daw yung niya, what's he going to do about it? Anong survey yan? Pulse Asia. Tapos ngiti siya. Parang kunwari may alam siya. Parang, hi, Pulse Asia. Parang gano'n. Yung ngiti niya yung mga parang, then you wait for, you don't base it on one survey. Hintayin natin yung ibang surveys. Sir, pangalawa na yan. Ano ba? Ilan ang iniintay natin? 10. Kailan kayo gagawa ng mga survey companies na magbibigay ng resulta na gusto ninyo? Ano, bubuhayin ninyo yung Stafford? Ha? Ano pa yung isang survey company na parating lihis sa kanila? Sabi ni Tim Yao, paano po ma-impeach si BBM kung ayaw ng Congress? Walang paraan. Walang nakalagay sa saligang batas na pwedeng i-impeach nang di dumadaan sa Kongreso. Sabi ni PBK, Pulse Asia, di ba dilawan survey yan? O so partida, kakampi pa niya. I'm not saying na dilawan sila, but if it is, then that even works in his favor. Maraming salamat kay Ma'am Casey. Tama ba, Ma'am? Ma'am Casey, for the, dami. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am. Sabi ni Rain, sabi ni Auntie Claire, may nakulong na daw po big fish si Diskaya. Wala, ang ini-expect natin, taga-gobyerno, paki natin kay Diskaya, dapat nga witness yan eh. Kasi hindi siya most guilty. Hindi natin alam kung least guilty siya. Pero hindi siya most guilty, definitely. Kasi, di ba, hindi nila magagawa yan ng walang mga opisyales ng gobyerno na kasangkot. At lalong-lalo nang hindi nila magagawa yung mga proyekto kung allocable ang gamit na budget. Sabi ni Melon, body language yata niya yung tatawa tapos magsisinungaling. Sabi ni Strictly, ganyan talaga pag ugali mo, puro pagpapasarap, tingnan mo siya, kapag may chance, todo credit grab. Pero kapag nagkakaipitan, BBM lets other people do the talking for him, even throwing them under the bus. Well said. Sabi ni Kid, wala siyang paki sa mga surveys except Okta. Sabi ni
Ina Laila, kakalungkot, attorney, I believed in Vince Dizon during PRD's time, pero at least may mga magigiting na Leviste, Barsaga at Marcoleta pa. I mean, sa umpisa, oo, kasi very masipag siya. Pero later on, lumilitaw na yung mga chismis tungkol sa mga corruption projects niya. Kasi hindi naman natin sinasabi na absolutely walang corruption panahon ni Duterte. Of course, meron. May mga nakakalusot. Hindi natin ipagkakaila yan. Pero, we know that the president stood in the way of many of them. Kung hindi niya nakuha lahat, ano yung sinabi niya, naku, pasensya na, yan lang ang kinaya ko. Sabi ni Maisog 14, hindi naman sila magkakaroon ng ganyang kadaming projects kung walang basbas sa taas. Tapos sila pa ang nakulong. And yan na nga yung patunay dito sa mga nilabas ni Congressman Leviste. Yung allocables are identified by the executive. Sabi ni Jed, hindi po worried si B kung bagsak ang survey niya kasi iniisip niya hindi naman siya tatakbo sa 2028. Limdak, hindi. Kasi he needs to maintain a certain amount of credibility para ang manalo sa susunod na presidente ay isang kaalyado niya. Or at least sympathetic sa kanya. Otherwise, makukulong siya. Ay, sabi ni Eoli, grabe talaga ang predatory governance ng mga Marcoses. Baka next year, number 2 na tayo sa most corrupt countries in the Southeast Asian region. Sabi ni Team Yaw Yaw, kung totoo ang 10 billion bonus each para sa mga congressman, sobrang garapalang korupsyon yun. Pwede po bang makasuhan ang mga congressman na tumanggap sa bonuses kapag napatunayan yan? Pag may ebidensya na yung purpose niyan ay hindi legal. Okay? Sabi ni Rosemary, yung Okta survey na pro-BBM nahihiya na atang magsinungaling. Ponyo says, confused na talaga ako sa position ni Auntie Claire. How can she comment or provide reactions na hindi consulted ang OP? Propagandista ka din. Sabi ni Miss Rain, sabi ni Auntie Claire, may nabasa ko na pala yan. Simple. Okay? Huwag pong kakalimutan dito sa TikTok, tap naman po dyan. Sabi ni Ma'am Elisa, good PM, watching here from Madrid. Sana bukas may maganda pang New Year na sa atin si PBBM. Maganda pa New Year na sa atin. What does this mean? Mag-resign na sana siya. Sabi ni Frank, marami sigurong congressman ang inaalok sa allocable budget. Or nag-aalok. Si BBM matanda, tapos mayaman pa, tapos presidente pa. Wala na yung paki sa nararamdaman natin. Magkukukain lang yan sa natitirang buhay niya. Well, he has to survive kasi hindi rin naman niya gusto yung mapaalis siya. At may mga anak siya na yung mga future nun, syempre iisipin niya. Rai says, if to Congress lang po ang impeachment and hawak niya ang Congress, is there any possible way para mapatalsik mga garapal na korap sa Congress? Patalsik. Wala kasi usually ang pagpapatanggal sa kanila sa Kongreso ay through the Committee on Ethics. So, hindi ba matagal na po naming sinasabi dito sa Luminous, pasensya na po kung hindi niyo narinig. Pero matagal na naming sinasabi, napaka-powerful ng legislature. Bakit powerful ito?
Kasi ang original draft ng ating saligang batas ay parliamentary. Malakas talaga ang legislature pag parliamentary system dahil they are both executive and legislative. So, ang natanggal lang is, well, ini-reinstate lang at the last minute presidential para hindi galing sa Kongreso yung mga ministro, yung mga secretaries. Kasi nga, sa sobrang lakas ng legislative, kaya nilang basta na lang magpatanggal ng presidente. So even up to now, those powers are evident. So they get to decide. So paano mo naman magtatanggal? They made themselves very powerful kasi, well, for obvious reasons, so that yung executive cannot balance them out. Hindi kayang ipatanggal ng executive ang legislators. Ang makakapagpatanggal lang sa kanila sila through the Committee on Ethics. Pero kaya ng executive na i-prosecute sila. The judiciary naman ang magde-decide kung makukulong or hindi. So do you see how powerful Congress and the Senate is? The legislature is? Do you see how this works now? Pag walang balance yung tatlong branches of government, making one branch too powerful and the other branches weak in comparison, they result in an abuse. Sabi ni Ben, parang mag-isa si Leviste sa Kongreso. Natural. Yung mga may pangalan dun sa listahan, ayaw nilang makita yon. Thank you, Kaisa Mick. Sabi ni Sir Robert, bakit ba sila takot kay V pero sa Diyos hindi? Magandang tanong yan, sir. Okay, maraming salamat kay Samin. First gift. Maraming salamat po. Huwag kakalimutan, tap. Para dito sa mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube, huwag pong kalimutan yung like and share. Sabi ni John, parang di yata kinagat ng tao si Madriaga. Parang yung tao di na bobo, alam na nila ang scripted at totoo. Despite efforts ng DDH, Sara still very high in the survey. Wait, you don't base it on a Singapore, parang presidente, no? Parang di yata kinagat, parang yung tao di bobo na naman. On the Madriaga issue, kasi naman, kulang sa logic, hindi maganda yung operation. It doesn't kumbaga, it's not rocket science na pagdudahan yan. Pero para sabihin ninyo na lahat ng tao tumalino na at nakikita na yung mga yan, mayroon pa rin tayong kailangan i-convince. Mayroon pang mga how do you call this? Walang, kumbaga, neutral on the issues. So, those people still have to be convinced. So you cannot say tumalino because hindi naniwala. On one issue, hindi. Diba? You have to see ano yung nakikita nila at ano yung hindi. Sabi ni PBK, hindi kasi team player si John Vic eh. Sabi ni Sammy, I use my other account, Samin, and tried kung makasend. Sabi ni Ma'am Victoria, dahil sa maletang admin, maraming matino na kay FPRD admin, naging bugok na like Dizon, Dizon, Anyo, Nograles, at umamo ang pulahan. Sabi ni JMC, basically, the current constitution was an answer to then that was Marcos Sr. and is now being used by the Junior himself. Well, at some point kasi, makikita mo kung ano yung mga loopholes. Wala naman din perfect. Kahit sa mga batas, bihira tayo makakahanap ng batas na perfect. So, kailangan mayroon pagkakataon tayong ayusin yan. And I don't mind na ayusin ang saligang batas. What I do mind is kinokontrol ng mga may interest tulad ng mga oligarko, tulad ng mga GAGO ng mga legislators and other yung mga political dynasties. So, kailangan kung babaguhin natin,
tunay yung participation ng taong bayan. Yung hindi yung we're at the mercy dun sa mga kahibangan ng ilang mga legislators who propose sometimes really out of this world amendments. Holy cow. O kaya nagpo-propose ng mga amendments na alam nating bentang-benta dun sa sa mga dayuhan o bentang-benta sa oligarko o sa mga mayayaman. So, yun lang. Sabi ni Winston, sobrang lumilinaw sa tubig ang luminous, napakahusay. Ramdam namin, nakita ang everything, not blind but behind metaphorically context. Opalite na opalite tayong Pilipinos sa ending results. Sabi ni Strictly, di nila kailangan matakot sa Diyos dahil they believe pera ang salvation nila. The way they keep trying to buy their way out of this mess to influence and still keep on stealing speaks volumes. Totoo yan. Sabi ni Marvic, wala talagang tamang comment kay attorney. Sino may sabi? Eh? Sabi ni Jade, paano po ba ma-abolish ang Congress kasi ang daming pera naka-allocate sa kanila? Well, through a constitutional amendment. Pero we have to replace it. But I think what you mean is matanggal yung mga processes that allow this to happen. Kailangan sikipan natin yung batas in such a way na hindi kakayanin ng mga congressman ganito. Pero wait lang. Yung ginagawa ng mga kongresista, yung corruption, bawal sa batas yan. So, ibig sabihin, gumawa tayo ng batas that was going to prevent this, that was going to stop them from doing this, but they're not stopping. Ibig sabihin, yung deterrent factor ng batas, hindi na pinaniniwalaan. Bakit? Lahat sila ginagawa nila. Hindi sila nahuhuli. Walang gustong humuli sa kanila. For whistleblowers, humihirap ang buhay. Para dun sa mga katulad natin na nagmimiron lang at nagpo-post ng ating mga opinion, pinahihirapan ang buhay natin. They have made things difficult to balance it out. So yan ang kailangan natin i-discuss. Ano ang kailangan nating gawin dyan? Wala kasi akong kasagutan sa ngayon. Under the current system, that's why maraming nagsasabi, dapat ganito yung batas dapat death penalty, dapat ganito. Pero we need to check. Ito nga, life imprisonment ang penalty para sa plunder. And yet, napaka-commonplace yata ng plunder kung maniniwala tayo sa lahat ng mga kwentong ito. And let's face it, believable naman talaga ang mga kwentong ito. Dahil sa kanilang mga lifestyle. But we're people, we can experiment, we can try this, we can try that, we can Pero, yun lang, abolishing Congress will require an amendment. Pero hindi naman pwedeng walang body that makes laws. Sabi ni Jed, nakakahiya po, next year, Pilipinas ang host ng Asian Summit. May a-attend kayang mga leader ng ibang bansa o ano kaya pagsasabihin niya sa kanila? Baka mungutang o ibenta ang Pilipinas. Ako ina-assume ko na babudgetan nila yan, but ina-assume ko din na may maliligaw sa budget. Sabi ni Jerpy, kahit mga military hindi makagalaw dahil sa mga buhaya. Sabi ni Jolog, I believe Sec Vince bumalik sa Congress para ibalik o dagdagan ng DPWH budget dahil nasabihan ng mga politiko na napangako na, napirmahan na o na-advance na need money this 26 budget again in advance. Posible. I agree with that. Posibleng na, paano yan? Nag-advance na kami. Magsusuli ba ako ng pera? Meron ng chismis, and I emphasize, _, chismis ito na presidential relative. Pikon na pikon dito sa bagong sa NEP dahil nagsoli siya ng ilang bilyon.
Sabi ni Ben, just confused, wondering po bakit naka-name ang budget proposal sa name ng district or party list congressman ng budget. Bakit hindi kay Mayor Gov, kay Kapitan? Magandang katanungan yan. Dapat ang proponent ay yung local government, except for the national projects, di ba? Tama yan. Magandang katanungan yan. The only answer I can give you is that, para makakuha sila ng you know what. Sabi ni James, teka, si Standard Bearer muna. How about alisin na party list? Cesspool din yan ng korupsyon. Para dun sa mga nandito na regulars, kaya nyo bang sagutin ito? Kasi hindi ako naniniwala sa abolition ng party list because kailangan natin pa rin i-empower ang mga minorities. Ang kailangan natin gawin is baguhin yung batas na ginagamit, one, sa pag-elect ng party list, and two, sa pagdedetermine kung ano ang party lists na ina-allow dapat ng COMELEC. Really, I think the problem with party lists is that even the system in choosing them, mali talaga from the start. At sino ang gumawa ng batas? Aba, yung mga mambabatas din na gustong makabenefit from the party list system, tulad ng mga dynasties. O meron na nga silang mga nakaupo, pagka may family member na walang posisyon, o sige, gawan natin ng party list. O, yung mga ganyan. Kailangan ayusin yung batas niyan. Pagka nagko-propose kayo na alisin ang party list, para kayong humihingi ng ayaw niyong ipabigay. Kasi change in the Constitution pa ang kakailanganin ninyo. Samantalang kung maaari na gawin na kaagad yan, it can be done by law, which is why it is very important to elect the right people. Diba? Kasi parang ang gusto ninyong mangyari, instead of doing the tough things, like saying na wag iboto yung mga yan. Lahat tayo wag nating iboto, mag-zero vote tayo kung iisa lang yung kandidato. Because that's a job for us. Tayo ang gagawa nun. You want somebody else to do it. O abolish the party list. Masyadong madali. Masyadong malaki rin ang damage. Paano yung mga senior citizens? Paano yung mga there's a party list yata for patients? Not sure I agree with that, but I understand why they want to form a party list. What about special interest groups whose causes will never ever ever be given given notice by district representatives? Kasi the district representatives will always go for the least common denominator, meaning kung ano ang gusto ng mayorya. That's why you have minorities that are represented through party lists, because there will be some interests that are very important, such as but not limited to the environment, halimbawa, na nililip service ng district representatives. It will not be given the kind of space and time and funding if we don't have party lists. Pero tingnan ninyo yung ginawa nila, it's like Frankenstein's monster, tagpi-tagpi. Isipin ninyo, yung mga regular parties, may party list. Ang original intention niyan is mabigyan ng pansin yung mga minorities at saka yung mga issues or causes that will not be able, na hindi pinapansin ng mayorya. Instead, they created a law that allows that empowers dynasties. that gives even more power to the oligarchs. Mayaman ka, bumili ka ng party list, pwede kang hindi ka member ng minority pero ikaw ang congressman nila. All of these things are what make it a cesspool of corruption, as you called it. But you're looking at the wrong solution. Diba? Ang dali niya na yung sinasabi mo, cut it off. Para kang nagko-conduct ng, how do you call this? An amputation. You have to determine if the amputation is necessary or pwedeng ma-cure yan ng antibiotics. Yung batas, yan yung antibiotic.
Exactly. So sabi ni Michael, minority. Sinabi ko nga magtatanong ka minority. Sinabi ko nga ginagamit nila because it was the people, it was and is, are the people who have interests in the party list system that created the law. So wala na, dead ma yung minority na yan. Dead ma yung special causes na yan. Diba? Yan ang ginagawa nila. O kaya nga nakapasok yung mga yan. Dapat ipasok sa batas na kapag ikaw ay may links at ilagay kung ano yung standards nun to designated terrorist groups, hindi ka na dapat pwedeng makapag-party list. Pag ikaw ay na-designate na terorista, hindi ka na pwedeng mag-party list. Yung mga ganyan ba? But is the law being fixed? No. So why are you going after the worst or the most difficult solution when the easier ones are there? Michael, ako ba yung tinatanong mo? Galit ka ba sa akin? Hindi po ako ang gumawa ng batas. Sinasabi natin, the intent was for minorities and for special concerns. Pero ginawa yung batas para maprotektahan ang special interests. So bakit ka galit sa akin? Hindi ko nagigets. Sabi niya, maganda sanang layunin mo pero di pasok. I'm sorry, Michael, pero magkaiba tayo ng opinion dyan. Ang pinagdidiskitahan lang talaga dito ay yung paraan kung paano pababago yan o paano yan makakaprotekta ng tao. Ngayon, even by law, pwede mong gawing sobrang sikip ng batas na mahihirapan ang lahat. And therefore, maaayos yung mga sinasabi mo. It will become so that it will be difficult to have a party list at all. Masyadong sarado yata yung inyong isip na kailangan lang pure abolition. Hindi ako sang-ayon doon. Uy, hindi troll yan si Michael ha. Uy, hindi siya troll, wag niyong awayin. Wag niyong awayin parati yung nandito. Sabi ni Michael, hindi po attorney, avid loving OFW. Fanin niyo po ako. Fan! Uy, wala akong fans. Friends lang that we haven't met. Hindi, wag niyo siya awayin over kayo ha. Uy, hindi rin Michael, tama naman yung ginagawa mo. Tama yung i-challenge nyo rin yung sinasabi. Sabi ni Michael, peace, wala naman kaming power dyan kahit anong sabihin namin. Di ba may OFW party list? Bakit wala kayong power doon? I know why. Because it wasn't intended for you. It was intended to protect some political dynasty, some rich person, some whatever. 'Di ba? Hindi 'yun para sa inyo and that's what we have to change. Papatulan ba natin yung mga Sabi ni Melon yan, I can see the intention now sa party list, pero nagamit lang talaga for corruption ngayon. Pati NPA nakapasok sa gobyerno. And yes, totoo yan. Wala na, bizarre na. Imbis na yung magandang intensyon ang naisulong dyan, wala. Kulang na lang sunugin nila yung wag na natin tawaging party list kasi hindi na siya kaakibat dun sa original intention ng saligang batas. And I think we need to see that. Whether you want it total abolition or not, you have to see it this way. You have not to see it this way. You have to see what they did to us. Tayo ang biktima niyan. Tayo ang biniktima ng mga mambabatas and to some extent, corrupt system that upheld this.
ginawa ng mga mambabatas, sila lang ang pwede maging party list. And it gets more difficult every year, halos. Tignan ninyo, ilan na ang kailangan na boto. Kailangan pa rin pala ng maramihang boto para makapasok ka sa party list. Di gagastos ka pa rin. Hindi niyo ba napansin yon? Gagastos ka pa rin ng malaki. Yung mga ina-approve ng COMELEC ng mga party lists, minsan, nyek! Sino ka? O kaya, ayan na nga, mayroong mga sumusuporta sa mga grupong insurgents at terorista. Hindi naman dapat tayo pumapayag sa mga ganyan. But yet, andyan na. Michael, wag kang titigil. Tama nang, we can disagree, di ba? Dati pa naman tayong naggaganyan dito. Masanay na kayo para dun sa mga nanonood na bago pa lang kayo dito. We do argue here, but that doesn't mean magkagalit kami o mabablock ka dahil dyan. Kasi si Michael has remained respectful kahit siya, kahit nagtatanong siya. And he feels strongly about it. So okay lang yan. Ang bawal lang dito yung mag-ad hominem ka and mga away ka na or mga away ka na mga kasama dito sa sa comment section. Sabi ni Joe 11, dapat sa bayan natin i-reboot parang computer. Huwag ka na mag-flood sa susunod. Binabasa ko naman lalo na sa TikTok kasi konti lang ang comments diyan. O ayun. Sabi ni Michael, pwede niyo akong awayin, okay lang. Over, di kami nakinabang sa OFW party list. O kaya nga, at bakit? Kasi baka hindi naman intention talaga na makinabang kayo. Sabi ni Chato, gumugulo lang usapan. Party list, example, teacher party list. Suportahan ng advocate sa mga teachers, kaso aktivista pala mga to. Wait, ma'am. Ang aktivista isn't a bad thing, ha? Kasi para precise tayo, kaliwa pala sila. At yung iba, posibleng sumusuporta dun sa mga insurgents, sa mga rebeldeng, those who take up arms against the government. Ayun ang mali. Sabi ni Mona, minsan po nagsasabi si Sal Panelo na i-abolish na ang Congress. Wala naman problema, ma'am. Ang problema is you need constitutional amendment. And hindi naman pwede na wala kang lawmaking body. So what are you going to do? You'll abolish the existing Congress? Okay lang. I don't care about them. But you're going to have to replace it with something else. So kailangan pa rin natin mag-isip. Hindi yung sasabihin ninyo, abolish na yan. Tapos, pag hindi nakaakibat yung batas dun sa mga needs natin, paano natin papalitan? Diba? So we still have to figure out a way to do that. Sabi ni John, meron po ba nag-push? Oo, parating natatalo na batas ang mga minority party list para sa i-represent nila. Oo naman. Pero nagpa-file lang sila ng bill. Pero madalas, na-overwhelm sila ng mayorya na hindi interesado. O halimbawa, environmentalist ka, party list, magsusulong ng mag-national land use plan na tayo. And take note, ilang dekada na yata yung national land use plan na yan. Parating umaabot. Pag umaabot na malapit na sa third reading, ay magre-recess bigla, ay biglang hindi matatalakay, ay biglang... So may mga ganon. Thank you, Miss Malu, dito sa TikTok. Maraming salamat po. O next na, lipat na tayo ng topic.